2 Korinto Kabanata 5. Pagkat nalalaman namin na kung ang makalupang bahay namin ng tabernakulong ito ay matuno, ay may isang gusali kami mula sa Diyos, isang bahay na hindi gawa ng mga kamay, na walang hanggan sa mga langit. Pagkat dito ay dumadaing kami, na naghahangad ng maalab na madamaita ng bahay namin na ito ay nagmumula sa langit. Kung sa gayon dahil sa nadidamitan ay hindi kami matatagpo ang hubad. Pagkat kaming nasa tabernakulong ito ay dumadaing, samantalang nabibigatan, hindi dahil sa ibig naming di madamaitan, kundi madamaitan, upang ang pagkamay kamatayan ay malunok ng buhay. Ngayon siya na nakagawa sa amin patungkol sa ganito ring bagay ay ang Diyos, na siya rin namang nagbigay sa amin ng paunang bayad ng Espiritu. Kung gayon ay palagi kaming may pagkakatiwala, na nalalamang, habang kami ay nasa tahanan sa katawan, kami ay wala sa harapan ng Panginoon. Pagkat lumalakad kami sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin smiley face. Kami ay nagkakatiwala, sinasabi ko, at umiibig bagkus na mawala sa harapan sa katawan, at maparoon sa harapang kasama ng Panginoon. Kaya nga nagpapagil kami, upang, maging nasa harapan o wala man sa harapan, ay maging katanggap-tanggap kami sa Kanya. Pagkat tayong lahat ay dapat magpakita sa harapan ng upuan ng hukuman ni Kristo, upang ang bawat isa ay makatanggap ng mga bagay na ginawa sa katawan niya, ayon doon sa ginawa niya, maging ito man ay mabuti o masama. Kung gayon na nalalaman ang kilabot ng Panginoon, ay hinihikayat namin ang mga tao, ngunit kami ay nailalantad sa Diyos, at nagtitiwala rin ako na nalalantad sa mga budi ninyo. Pagkat hindi namin pinupuri ang aming sarili muli sa inyo, kundi binibigyan kayo ng kadahilanan upang magmapuri sa aming kapakanan, upang magkaroon kayo ng kaunting maisasagot sa kanilang nagmamapuri sa hitsura, at hindi sa puso. Pagkat kung mawala man kami sa aming sarili, ito ay sa Diyos, o kung huminahon man kami, ito sa dahilan ninyo. Pagkat ang pagmamahal ni Kristo ay pumipilit sa amin, dahil humuhukom kami ng ganito, na kung ang isa ay namatay dahil sa lahat, ang lahat nga ay patay na. At siya ay namatay dahil sa lahat, upang silang nabubuhay ay hindi na mula ngayon mabuhay pa dahil sa kanilang sarili, kundi dahil sa kanyang namatay dahil sa kanila, at muling nabuhay. Kaya nga mula ngayon ay hindi na namin nakikilala ang sinumang tao alinsunod sa laman. Oo, kahit nakilala na namin si Kristo alinsunod sa laman, gayunman ngayon mula ngayon ay hindi na namin siya nakikilala. Kung gayon kung ang sinumang tao ay na kay Kristo, siya ay isang bagong nilalang, ang mga lumang bagay ay lumilipas, masdan, ang lahat ng bagay ay nagiging bago. At ang lahat ng bagay ay mula sa Diyos, na ipinagkasundo na tayo sa kanyang sarili sa pamamagitan ni Hesus Kristo, at ibinigay na sa amin ang ministeryo ng pagkakasundo. Sa katunayan, na ang Diyos ay na kay Kristo, na ipinagkakasundo ang sanlibutan sa kanyang sarili, na hindi ibinibilang sa kanila ang mga pagsalansang nila, at ipinagkatiwala na sa amin ang salita ng pagkakasundo. Ngayon nga kami ay mga embahador dahil kay Kristo, na waring ang Diyos ay namanhik sa inyo sa pamamagitan namin, sumasamo kami sa inyo sa paghalili kay Kristo, na kayo ay makipagkasundo sa Diyos. Pagkat ginawa niya siyang maging kasalanan dahil sa atin, siyang walang nakikilalang kasalanan, upang maging katwiran tayo ng Diyos sa Kanya.